Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nag-iisa akong anak at lumaki ako sa piling na mapagmahal na mga magulang. Kahit na salat kami sa pera, hindi ako pinabayaan ng mga magulang ko na magutom. Masaya sila na ibigay sa akin kahit na yung isusubo na lang nila. Hindi lang iyon, binusog din nila ako sa pagmamahal. Subalit iba ang nakaguhit sa aking kapalaran at maaga akong naulila sa mga magulang. Kaya naman ang buhay ko ay mas lalong mahirap. Hirap akong matapos ko ang aking pag-aaral kahit na nung sekundarya. Kahit na nakatapos ako ng sekundarya, hirap din ako makahanap ng trabaho. At ako ay literal na isang kahig, isang tuka. At lagi akong nag-aalala kung saan ako kukuha ng susunod kong makakain. Kahit na mahirap ang buhay, ang mga magulang ko ang nagbibigay sa akin ng pag-asa na huwag sumuko sa buhay. Sila ang pinagkakapitan ko ng lakas sa bawat araw na lumilipas. Kahit na madilim ang aking pinagdadaanan, hindi ako nawala ng pangarap. Pangarap na balang araw ako ay mag-aasawa o magkakapamilya. At kung mangyari man iyon, ibibigay ko din ang parehong pagmamahal na ibinigay sa akin ng aking mga magulang sa magiging anak ko. Hanggang sa natupad ito nung ako ay umedad na 25. Pinakasalan ko ang babae sa aming lugar at pareho kami ng layunin na maibigay ang lahat sa aming supling. Mabait, magalang, maaruga, at mapagmahal ang aking misis na bagay na naging tulay sa aming pag-iibigan. Nagtatrabaho ako bilang oil changer sa isang talyer, kaya malakas ang loob ko na bumuo ng pamilya dahil alam kong meron akong pagkukunan ng aming panggastos. Nagsimula kaming manirahan ni Ruby sa isang maliit na apartment malapit sa talyer na pinapasukan ko. At ang misis ko naman ay pinagpatuloy ang trabaho niya bilang tindera sa isang maliit na supermarket. Hanggang siya ay nabuntis at natupad ang aming hiling. Napasayaw kaming mag-asawa sa labis na kasiyahan. Tinawagan din namin ang aming kaibigan at kamag-anak para ibahagi ang masayang balita. Gustuhin man naming ipagdiwang sa isang restaurant na naghahain ng alimasag na may gata na nais naming puntahan pero hindi kaya ng aming budget. Kaya naman ang misis ko ay nagluto na lang ng pansit sa bahay. Mas dinoble ko ang oras ng aking pagtatrabaho bago pa manganak si Ruby. Mahal magkaanak at darating ang araw na hihinto ang aking misis sa pagtatrabaho dahil lumalaki ang kanyang tiyan. Nung dumating ang araw na ipinanganak ang aking anak na babae, ang buong katawan ko ay nalusaw na parang yelo sa labis na kaligayahan. Hindi ko napansin na napaluha ako sa harap ng mga nurse at iba pang tao sa ospital. Hindi niyo naman ako masisisi. First time parent, ika nga. Wala nang sasaya pa sa buhay ko. May misis at mayroong isang munting anghel. Kontento at masaya na ako dahil natupad ko na ito. Kahit na mahabang oras akong nagtatrabaho, ang pagod ko ay napapawi sa tuwing nakikita ko ang aking anak na ngumingiti at naaamoy ang halimuyak ng sanggol. Para akong nag-recharge at halos katumbas na pinagsamang 1,000 mga lalaki ang lakas ko. Ang buhay ko ay hindi tulad ng isang pantasya na palaging masaya at walang suliranin. Nang mag-1 taon ang aking anak, natuklasan namin nung magkasakit ito na may malubha itong sakit na kailangan niya ng operasyon dahil kung hindi ay maaari niya itong ikamatay. Niyakap naming mag-asawa ang isa't isa at umiiyak halos araw-araw. Namomoblema kung saan kami kukuha ng pambayad para sa operasyon. Humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak, mga kaibigan, ngunit maging sila ay wala ding maipahiram dahil sila ay kapos din. Tanging dasal ang kaya nilang iabot para sa amin. Hindi naman namin sila masisisi dahil alam namin ang ganoong sitwasyon. Bukod sa sakit ng anak ko, mayroon ulit panibagong problema ang dumating. Ang talyer na pinapasukan ko ay magsasara dahil matanda na ang may-ari at gusto nang magretiro.
At dahil walang bumibili ng talyer, ibebenta na lang niya ang lupa at pwesto. Kaya bigla akong nawala ng trabaho. Wala na nga akong perang pampagamot ng anak ko. Wala din akong pera kahit na pambili ng aming pagkain at upa. Naghanap ako kung saan-saan na pwede kong mapasukan sa syudad. Pero lahat ay pansamantala lamang. Walang may gusto ni isa sa napasukan ko na gawin akong permanenteng empleyado. Tinanggap ko naman ito dahil nakakabili ako ng pangkain namin. Pero hindi ito sapat para sa pang-opera ng aking anak. Kaya bawat araw para akong nababaliw ng nababaliw. Kakaisip kung saan ako kukuha ng salapi. Hanggang maisip kong gawin ang kahit kailan na hindi sumagi sa isip ko ng 1,000,000 beses na maaari kong gawin. Naalala ko na mayroong isang malaking bahay na malapit sa talyer na may nakatirang isang matandang babae at nag-iisa lang ito, walang kasama. Wala siyang makakatulong sa bahay. Marahil ayaw niya ng may kasamang ibang tao sa kanyang bahay. Kaya naman ang tahanang iyon ay malaki man pero madaming kailangang ayusin at lumang-luma na tingnan. Narinig ko minsan sa ibang tao sa talyer na nasabi nilang may pera ang matandang babae. Kahit na may pera ito, hindi ito naglaan na ipagawa ang kanyang bahay at hindi rin ito madalas na lumalabas. Yung sumagi sa isip ko na pasukin ang bahay niya at kumuha ng posible kong mapakinabangan. Nung una, ipinagkibit balikat ko ito. Ilang beses kong sinasabi sa sarili ko na ako ay isang mabuting tao. Hindi ako masama, hindi ako magnanakaw. Ngunit sa paglipas ng mga araw, linggo, wala akong naiisip o nakikitang solusyon. Kaya naman palaging sumasagi sa isip ko ang aking hindi magandang plano. Para lang ikondin ako ang aking maling gawain, inisip ko na kukunin ko lang ang kailangan ko. Pagkatapos, kapag nakakuha ako ng maayos na trabaho, ibabalik ko sa matandang babae ang nakuha ko. Kumbaga, para lang akong nanghiram pero hindi ako nagpaalam. Baluktot ang pangangatwiran ko, diba? Ganito pala ang pakiramdam ng mga taong desperado at walang-wala, na ang tanging solusyon ay ang gumawa ng masama sa kapwa, na kumapit sa patalim. Nahihiya ako sa sarili ko, pero ang baluktot kong dahilan ang nagtulak sa akin para gawin ang aking balak. Hindi pa man ako nakakaisip kung kailan ko isasakatuparan ang aking plano, hanggang sa isang gabi, nakita ko ang aking misis na umiiyak sa aming kusina habang hawak-hawak ang kaldero at umiiyak dahil wala kaming bigas na maisaing. Doon ako nagdesisyon na ituloy ang plano ko at isang gabi, nagtungo ako sa bahay ng matanda ng mga 3:00 ng madaling araw dahil alam kong tulog pa iyon. Nung umakyat ako sa bakod, ang dali kong nakapasok. At agad hinahanap kung saan ako pwedeng pumasok nang makita ko ang isang bintana na nakabukas na malapit sa kusina. Maingat, dahan-dahan at tahimik akong pumasok sa loob patungo sa sala. Sa sobrang kaba ko, ang tibok ng puso ko ay nakakabingi na tunog ng isang napakalakas na karaoke tuwing bagong taon. Nanginginig at labis na pinagpapawisan na halos basang-basa na ang suot kong damit. Nagtingin-tingin ako sa sala sa kung ano ang maaari kong makuha pero wala akong makitang gamit na mapakinabangan. Kaya naisip ko na puntahan ang mga bawat kwarto at doon tumingin. Noong pagtalikod ko, may nakita akong muka at biglang tumigil ang tibok ng aking puso na parang kinuha na ang kaluluwa ko sa sobrang takot na muntik na akong mapasigaw ng malakas. Pero nung tingnan ko ulit ang muka, napagtanto ko na isa iyong larawan na nakasabit sa pader at ang nasa larawan ay si Mother Mary at siya ay bahagyang nakangiti habang karga niya si Baby Jesus. Tinitigan ko ng mabuti ang larawan. Nakaramdam ako ng matinding pagkakonsiyensya na nagpahimas ng masama kong budhi na parang may gusto silang sabihin para maunawaan ko na ito ba ang kaya mong gawin? Na sa oras ng kagipitan, susuko ka na? Ikaw nga ba talaga yan? Sa ganitong kasalanan ba kita makikilala? Hindi po ako ito.
Isinisigaw ng utak ko. Hanggang sa nanlambot ang aking mga binti at bigla akong napaluhod. Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla na lang akong lumuha. Hindi lang luha. Humagulgol ako doon at pilit kong hindi gumagawa ng ingay habang ako ay tumatangis. Ang bilis ng mga patak ng luha ko. Umiiyak ako ng tahimik at ang aking balikat ay taas-baba sa sobrang pagpipigil na hindi gumawa ng kahit isang kapiranggot na ingay. Ang tagal kong nakaluhod at umiiyak sa pwestong iyon at nung ako ay nahimasmasan, hinang-hina ako, pakiramdam ko ang buong lakas ko at enerhiya ko ay naubos na parang battery drain ng isang sasakyan. Sa isip ko, kailangan ko nang umalis sa bahay na iyon bago pa ako mahuli. Nung pagtayo ko, may naaninag ako sa aking bandang kanan. Nung pagtingin ko, may isang taong nakatayo doon at halos lumuwa ang puso ko sa matinding kaba. Hindi ko masyadong makita ang muka dahil madilim pa rin pero nagsisimula ng magbukang liwayway. Kabado man pero nagsalita ako ng, "Paumanhin po, hindi ko po intensyon. Humihingi po ako ng tawad. Aalis na po ako kaagad. Hindi po ako nagnakaw o kumuha ng anumang gamit. Patawad pong muli." Nagmamadali na sana akong umalis nang mapansin kong siya ay umiiyak. Naging parang bato ako at napatingin sa kanya at hindi mawari ang gagawin. Hanggang sa tinitigan niya ako ng mabuti sabay sabing, "Bakit gusto mong magnakaw? Kakaiba ka sa ibang mga kriminal. Karamihan sa mga gustong magnakaw, hindi umiiyak at nakaluhod sa bahay na gusto nilang gawa ng masama." Isinuko ko na ang lahat. Magsumbong siya sa pulis, wala na din akong pakialam. Kaya para saan pa para magsinungaling? Kaya naman walang rason para ilihim ang mapait kong buhay. Habang nagsalaysay ako ng aming kwento at problema, hindi ko maiwasang umiyak. Samantala, ang matanda ay nakaupo at nakikinig sa aking kwento. Nung matapos na ako, bigla niya akong tinanong na, magkano ba ang pampaopera mo sa anak mo? 60,000 pesos. Bulong ko. Tiningnan niya ako ng ilang minuto at maya-maya pa, sinabi niya sa akin na sundan ko daw siya. Nagpunta siya sa may kusina at sa ilalim ng kitchen sink may kinuha siyang metal box. Nung binuksan niya ito, nakita ko ang mga dokumento at perang cash sa loob nito. Nagsimula siyang magbilang at ipinatong ang mga bulto na tig-1,000 at sinabing, "Eto ang 70,000 para sa anak mo. Nagdagdag ako kasi malamang may dagdag pa na bayaran at kailangan mo din ng pambili ng gamot. Pero hindi ko ito binibigay. Pinapahiram ko ito sa iyo. At kailangan mo din akong bayaran hanggang sa huling sentimo." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Papahiramin niyo po ako? Ibibigay niyo po ito sa akin?" Tanong ko. "Oo nga, totoo nga. O siya, sige na, umalis ka na." Maikli niyang sagot. Hindi ko muling mapigilang humagulgol hanggang sa napaluhod akong muli. Nung ako ay tumahan, nagpasalamat ako sa kanya ng labis-labis at ako ay umalis. Matagumpay ang operasyon ng aking anak at nagpapagaling na ito. Nung magaling na ng husto ang aking anak, ako, misis ko at ang anak ko ay bumalik sa bahay ng matandang babae na may dalang lutong adobo. At dala-dala ang nag-iisang 1,000 piso sa aking bulsa para paunang bayad ko sa kanya. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay at nagpasalamat akong muli sa kanya at humingi muli ng paumanhin sa paggawa ko ng masama noon. At nangako ako na babayaran siya at ngayong magaling na ang anak ko, maaari na ako ulit maghanap ng trabahong mapapasukan. "Dapat lang," nakangiti niyang sagot. Pagkatapos may inabot siya sa akin na numero ng telepono at sabing, "Tawagan mo yung numerong yan. Isa siya sa mga kaibigan ko. Tinulungan ko siya noon kaya ibabalik niya ang pabor sa akin. Kinausap ko na siya tungkol sa'yo at maaari kang pumasok doon sa may-ari ng aircon repair shop at madaling matutunan ang mag-repair ng aircon at tuturuan ka din niya." Napatitig ako sa matanda at tumingin din ako sa aking misis. Hindi ako makapaniwala sa mga magagandang tulong niya para sa amin. Isa siyang anghel sa paningin ko.
Tinawagan ko ang numero na binigay niya at nagsimula ako magtrabaho doon. Madali lang matutunan ang pagkukumpuni at pag-aayos ng aircon at naging mahusay ako sa trabahong ito. Dahil tuloy-tuloy ang kita at maayos din ang aking sahod, ako ay natuwa dahil mababayaran ko na ang matandang babae na mabait na guardian angel ko. Kasabayan nito, ang misis ko ay araw-araw na pinupuntahan ang matandang babae. Naglilinis, naglalaba, nagluluto at iba pang pwedeng gawin. Ako naman, nagpupunta tuwing wala akong pasok at inaayos ang dapat ayusin gaya ng butas sa bubong, pintura, pagtatabas ng mga matataas na damo, pagputol ng mga sanga ng punong mga nakaharang at iba pang kailangang ayusin sa bahay ng matandang babae. Kada buwan nakakabayad ako sa kanya ng paunti-unti. Hanggang sa dumating ang araw na huli kong pagbayad na hawak-hawak ko nasa kamay ko. Labis akong nasasabik at nung araw na ding iyon, inimbitahan ko ang matandang babae sa isang hapunan kasama ang aking pamilya na malapit sa aming lugar para pasalamatan siya. Kaming lahat ay nagsaya at nag-enjoy sa aming hapunan. Nakainom ako ng isang bote ng serbesa. Habang kumakain kami, natanong ko siya kung bakit siya umiiyak nung unang araw na nagkita kami. Lagi iyon palaisipan sa isip ko kung bakit siya umiyak noon, kaya naman nagdesisyon akong tanungin siya. Nagulat o nabigla siya sa tanong ko dahil bigla siyang natahimik ng ilang minuto. At yung mukha niya ay nagbago mula sa ngiti patungo sa seryosong muka. Sorry ma'am, hindi ko intensyon na sirain ang gabi niyo. Bigla kong sambit dahil nag-aalala ako na baka magalit siya. Hindi, okay lang ako, maikli niyang sagot. Ayon sa kanya, nung nakita niya ako, naalala daw niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Pumanaw ang mister niya dahil sa isang malubhang karamdaman noong medyo bata-bata pa ito. Kaya naman silang dalawa lang mag-ina ang magkasama. Ngunit nung umidad ang anak niya na halos kaparehas ng edad ko ngayon, ang anak niya ay nagkaroon ng sakit na kapareho din ng kanyang ama. Labis na pagdadalamhati at pighati ng kanyang anak nung malaman ito. At syempre natatakot na harapin ang katotohanang siya ay mawawala na sa mundong ito. At ang mas lalo niyang ikinakatakot ay maiwan niyang nag-iisa ang kanyang ina. Nasigurado siyang magiging mag-isa na lang ang kanyang ina, lalo na kung dumating ang panahon na kunin na ng Panginoon ang kanyang hiram na buhay. Bawat gabi, palagi itong nakaluhod at nakaharap sa larawan ni Mother Mary at nagdadasal na pahabain pa ang kanyang buhay para maalagaan ng mas matagal na panahon at makasama ang kanyang ina. At kapag dumating na ang oras na kailangan na niyang lumisan, ipinagdarasal niya na sana maging okay ang kanyang ina. Nung makita niyang ako ay nakaluhod, nagdarasal at umiiyak sa harapan ng larawan ni Mother Mary. Ang unang akala niya, nakita niya ang anak niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumuha. Subalit, nung napagtanto niya na imahinasyon niya iyon at hindi ako ang kanyang anak, nung makita niyang nandoon ako para magnakaw, pero napaisip siya, bakit ako umiiyak at nagdadasal? Napagtanto niya na hindi ako isang masamang tao. At naramdaman niyang baka sinadya ito ng kanyang anak na pumunta ako at magkita kami para matiyak na okay o ayos lang ang kanyang ina. Kaya nagdesisyon ang matandang babae na tulungan ako. Habang nagkukwento siya, hindi niya mapigilang maiyak. Maging ako at ang misis ko, hindi rin namin mapigilan na tumulo ang aming mga luha. Nung matapos na kaming maghapunan, meron siya ulit sorpresa para sa aming pamilya na inimbitahan niya kaming manirahan sa bahay niya. Sabi niya, malungkot siyang nag-iisa sa bahay at maayos na bahay ito para magpalaki ng anak. Nung araw na iyon, mahigit na kaming 2 taon na magkakilala bago niya kami inimbitahan na tumira sa kanyang tahanan. At sabi niya, pamilya na ang turing niya sa amin, kaya bakit hindi kami tumira sa iisang bahay? Hindi na naman ako makapaniwala at hindi makaimik at bigla siyang nagsalita ng,
Pwede mo akong protektahan laban sa mga magnanakaw at akyat bahay. Natawa kaming lahat at wala akong ibang nasabi kundi ang salitang salamat. Maraming taon na ang nakakalipas mula nung una kaming nagkita. Ngayon, isa na kaming masaya at malaking pamilya. At ang aking misis ay buntis sa ikalawa naming anak. At ang bawat araw ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Ako naman, magpasa hanggang ngayon, sinusuklian ko pa din ang pagtulong niya sa amin at patuloy na gagawin ito hanggang sa ako ay lumisan sa mundo. Maraming salamat po, tita. Pangalawang video. Wala akong memorya ng aking ina. Labis akong musmus nung siya ay lumisan. Hindi ko maikakaila nung lumalaki ako na nainggit ako sa mga kaklase ko na merong nanay. Na hinahatid sila, na pinagluluto ng masarap na baon sa eskwela o mga pagkaing hinahain sa tuwing oras ng kainan. Gayunpaman, sa kabila ng paghahanap ko sa aking ina, hindi naman ako pinabayaan ng aking ama. Siya ay mabait, responsable, at pinaramdam niyang mahal na mahal niya ako. Kahit na alam kong abala siya sa trabaho, naglalaan siya ng oras upang maturuan ako sa aking takdang aralin. Kumakain kami sa labas sa tuwing wala siyang pasok sa trabaho at namamasyal sa iba't ibang lugar sa bansa. At ang pinakagusto kong bonding time namin ay nung tinuruan niya akong lumangoy. Kaya madalas kaming mag-swimming, mapadagat man o swimming pool. Isa sa mga hilig ng aking ama ay ang mag-scuba diving. Kaya naman nung ako ay nagsimulang mag-high school, dito din niya ako tinuruang mag-scuba diving. Bagay na madalas namin ginagawa sa tuwing mahaba ang bakasyon ko sa eskwelahan. Isa ding kinakahangaan ko sa aking ama ay hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa akin, sa kanyang trabaho at sa kanyang mga hilig. Nabanggit din niya sa akin minsan na wala daw siyang babaeng natipuhan na kasing ganda, na kasing bait, na kasing alaga ng aking ina. Na kahit na maraming taon na ang lumipas, ang aking ina pa rin ang nag-iisang babae sa puso niya. Sa mga nagdaang panahon, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Sinundan ko din ang kanyang yapak sa kanyang propesyon. Ako ay nakatapos sa kursong accounting at naging lisensyadong accountant. Sa propesyong ito, ako ay nakapasok sa isang malaking kumpanya ng sasakyan. Isa itong brand ng sasakyan na nagkaroon ng pabrika dito sa bansa. At doon din ako sa opisinang iyon nakadistino bilang isa sa mga accountant ng kanilang kumpanya. Labis kong nagustuhan ang aking trabaho, mababait ang mga kaopisina ko at meron ding magandang pasahod. Ngayong meron na akong trabaho, sinabi ko kay Papa na ako naman ang manlilibre sa kanya. Pero sabi niya, mag-ipon muna ako para sa sarili ko upang makatayo ako sa sarili kong paa at hindi na ako dumepende sa kanya. Ngayong may trabaho ka na anak, magmula ngayon, sarili ko naman ang iisipin ko, kaya kailangan mong matutunang alagaan ang sarili mo dahil hindi habang buhay palagi akong nasa tabi mo. Pangaral sa akin ni Papa nung sinabi ko sa kanya na nais kong akuin ang responsibilidad. Masasabi kong isa akong mapalad dahil hindi ako inuobliga ng aking ama na bayaran ko kaagad ang aking utang na loob sa kanyang pagpapalaki sa akin. Kaya naman, sa tuwing kami ay aalis o magbabakasyon, pinipilit kong makihati sa mga gastusin. At kapag kaarawan niya o Pasko, binibilhan ko siya ng mga magagandang regalo. Sa ilang taon kong pagtatrabaho, nakaipon at nakabili ako ng unang kondo na nakapangalan sa akin. Nung sinabi ko ito sa aking ama, pinuri niya ako at sinabing, "Tama yan anak, kahit na kumikita ka, maging wais ka sa mga investment mo." At nung pwede na itong matirahan, pinaupahan ko ito upang dito ko na din kunin ang buwanang bayad para sa loan na kinuha ko para makabili nito. Hanggang isang araw, mayroong inspeksyon na nagaganap sa aming pabrika. Lahat kami ng mga empleyado ay aligaga dahil ang mga nasa taas na posisyon sa kumpanya ay darating. Hindi ko maiwasang maging balisa, lalo na sa mga katanungan nila, pero ako ay naging handa. Nung natapos ang inspeksyong iyon ng mga bandang tanghalian,
nawakasan ang lahat ng nerbiyos ng mga empleyado doon. Subalit, nung kinahapunang iyon, nagkaroon ng aksidente. Isa sa mga kadena o tali na sumusuporta sa mabigat na makina ay nasira. Nakita namin na merong nagsisigawan at humihingi ng tulong upang hindi ito lalong mahulog. Kaya naman isa ako sa mga taong sumaklolo. Ngunit sa pagtulong kong ito, napatid ako nung papaatras ako at nahiwa ang aking braso sa isang matalim na bagay. Hindi ko kaagad napansin ang sakit hanggang sa nakita ko ang braso ko na maraming dumadaloy na dugo. Nakakahiyamang aminin, noong oras na nakita ko yung dugo, bigla akong nawala ng malay. Paggising ko ako ay nasa ospital at katabi ko si Papa doon na nakita ko sa ekspresyon ng kanyang muka ang labis na pag-aalala. Mahaba ang natamo kong tahi sa aking braso pero nasa maayos naman ang aking lagay. Nagkaroon ako ng bisita na isa sa mga kaopisina ko. "Kamusta ka na? Maayos na ba ang pakiramdam mo?" Tanong niya sa akin. "Oo, maayos naman. Makirot lang pero lilipas din ito." Sagot ko. "Kung hindi naagapan ang pagdaloy ng dugo, baka kinailangan mong salinan. Buti na lang, ang bilis kumilos ng babaeng maliit na kaopisina natin. Nung nakita kanyang nahimatay, sa liit niyang yon, ang bilis niyang kumilos. Maraming nataranta nung nakita ang dumadaloy na dugo sa braso mo. Pero ang mas nakakagulat, nung tinanggal niya yung sinturon niya sa kanyang salwal para itali sa braso mo at bumagal ang daloy ng dugo. Kasama din siya nung sinakay ka sa sasakyan," kwento niya. "Ha? Sino yung tinutukoy mo?" Parang, oo nga. May naaninag ako na babaeng nasa tabi ko, pero hindi malinaw ang aking paningin. Tugon ko. Yung maliit na babae sa HR department, si Janine. Siya yung nagtanggal ng sinturon bilang first aid at parang siya lang ang hindi nataranta. Dagdag niyang kwento. Namukaan ko na yung tinutukoy niya na ilang beses kong nakakasalubong sa kantin sa tuwing oras ng lunch. Siya ay maliit na babae, may mahabang buhok at may pagka-cute. At habang nagpapatuloy sa kwento ang aking kaibigan, ang tumatakbo sa isipan ko sa oras na paglabas ko ng ospital, susuklian ko ang kabaitan na ginawa niya sa akin. "O paano pre, mauna na ako at magpagaling ka." Paalam niya sa akin. Makalipas ang ilang araw, nakalabas ako ng ospital at nakabalik na din ako sa trabaho. Nung oras na ng break namin, pinuntahan ko kaagad si Janine. Bumili ako ng isang mamahaling box na tsokolate upang ibigay sa kanya at personal na imbitahan siya sa isang lunch o dinner bilang aking pasasalamat. "Janine, nais ko sanang pasalamatan ka sa ginawa mo. Tanggapin mo sana itong tsokolate. At kung maaari ko sanang imbitahan ka na kumain sa labas." Wika ko. "Ayun ba? Wala yun. Salamat pala sa tsokolate, nag-abala ka pa. Yung tungkol naman sa imbitasyon mo, pwede naman sa araw na wala tayong pasok at kapag talagang magaling ka na." Tugon niya. Sumang-ayon ako at ibinigay ang paper bag sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero napapangiti ako sa tuwing naaalala ko ang araw ng aming pagkikita. At nakaramdam din ako ng kasabikan na dumating ang araw na iyon. At dahil sa sobrang sabik, naghanap ako ng magandang makakainan, yung mamahaling lugar, kaya nagpa-reserve ako ng isang restaurant sa Makati. Marahil ang nararamdaman kong kasabikan ay dahil sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Na hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang isang taong nangangailangan ng tulong. Nahanda niyang iabot ang kanyang kamay sa mga nangangailangan nito. Nung dumating na ang araw ng aming pagkikita, sinundo ko siya sa kanilang bahay. Nakita ko ang ganda ng kanyang suot na bestida. Maayos din ang kanyang buhok at nakita kong meron din siyang simpleng makeup. Sa isip ko, wow! Ang ganda niya, para akong nasa isang date, kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng kilig at tinapik ang aking balikat dahil sa isip ko, sigurado akong magugustuhan niya ang restaurang napili ko.
na bagay sa tulad niyang isang bayani. Sa pagkikita ding iyon, nalaman ko na siya ay nag-iisa ding anak at kasama ang kanyang ina magmula noong iniwan sila ng kanyang ama. At nung siya ay nag-high school, nabalitaan niyang naaksidente ang kanyang ama sa bansang pinagtatrabahuhan nito. At nung oras na inilibing ang kanyang ama, naibahagi din niya sa akin na nagdesisyon siyang patawarin ito, ibaon din ang kanyang galit at mga hinanakit nito sa labi ng kanyang ama. Wala din daw saysay para kimkimin at bigyan ng stress ang kanyang sarili. Ibinahagi ko din sa kanya na ako ay lumaki ding isa lang ang magulang at ang tanging alaala ko sa aking ina ay ang litrato niya mula sa aming family album. Pakiramdam ko, kami ay pinagbuklod ng tadhana dahil halos parehas kami ng karanasan. Kaya naman, bago pa matapos ang gabing iyon, tinanong ko siyang muli kung maaari naming maulit ang hapunang iyon. Dahil bukod sa kanyang pagkukwento sa kanyang personal na buhay at iba pang mga bagay, nakita ko rin ang kanyang pagkamaasikaso. Binigyan ako ng tubig, nilagyan ako ng pagkain sa aking plato, at ramdam ko ang kanyang pag-aalala hinggil sa aking sugat. Bagay na nagustuhan ko sa kanya nung mga sandaling iyon. Kaya naman mas lalong pinasaya niya ang puso ko nung marinig ko ang kanyang sagot na oo. At dito nagsimula na makilala namin ang isa't isa. Sa nagdaang mga panahon, nalaman ko ang kanyang hilig mula sa pagkain, paboritong libro, mga lugar na nais niyang puntahan. Nung nalaman kong hindi siya marunong lumangoy, ako ay nagpresentang turuan siya. Matapos nito, sinabi ko din na nais siyang turuan na mag-scuba diving. Nagulat ako sa kanyang abilidad dahil mabilis siyang natuto at kapag meron kaming mahabang bakasyon, ito ang madalas naming gawin at kung minsan kasama pa namin si Papa sa diving. Hanggang sa nakuha ko sa wakas ang kanyang matamis na oo at kami ay naging opisyal na magkasintahan. Sa aming opisina hindi namin ito ibinubulgar dahil bawal ito kaya maingat kami sa opisina. Nakatulong din na magkaiba ang aming departamento. Hindi kami nagpapakita ng apeksyon o anumang bakas na meron kaming relasyon. Kailangan namin ito gawin pansamantala habang hindi pa siya nakakapasok sa kumpanyang nais niyang lipatan. Makalipas ang ilang mga buwang pag-iintay, nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanyang iyon at siya ay natanggap. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang aming relasyon at sa bawat araw na lumilipas, pinapatibay at tinulungang maging malinaw ang puso't isip ko na siya na ang nais kong makasama habang buhay. At handa na akong pasukin ang bagong kabanata ng aming buhay na lumagay sa tahimik. Sinabi ko ang planong ito sa aking ama at sa kanyang ina, na pareho nilang binasbasan ang aming relasyon. Nang makuha ko ito, nagsimula akong nag-ipon para sa kanyang singsing at isinakatuparan ko ito noong araw ng kanyang kaarawan. Nagtungo kami sa isang magandang beach resort kasama ang aming mga magulang at doon ko siya plinlanong sorpresahin sa aking proposal. Habang kami ay kumakain ng hapunan at magsisimula na sa dessert, inihain ng waiter ang malamig na champagne. Sa harapan ng aming mga magulang, sinabi ko ang mga katagang ako ay magiging tapat, responsable, maasahan at mamahalin siya habang buhay. Nakita kong tumulo ang kanyang luha. Itinango ang kanyang ulo at saka ibinigay niya sa akin ang matamis niyang oo. Matapos naming ikinasal, pinakiusapan niya ako na tumira kami sa bahay ng kanyang ina. Hindi niya ito maiwan lalo na may takot ito sa dilim. Hindi ito makatulog kung walang bukas na ilaw. Kaya naman hindi ko na ito tinutulan. Namamahala ng negosyo ang aking biyanang babae ng water refilling station at laundry shop. Nagdesisyon din kaming ipagpaliban muna ng ilang taon bago kami magsimulang bumuo ng pamilya. Kahit na mga 2 taon, nais ko kasing namnamin ang mga panahon namin bilang mag-asawa na namamasyal sa iba't ibang lugar, mapalokal o internasyonal.
May pagkakataon din na namamasyal kami kasama ang aming magulang, na kaming apat ay namamasyal at nag-iipon ng maraming alaala na kasama ang bawat isa. Dahil nasa rurok ako ng kasiyahan, akala ko panghabang buhay na ganito. Iba pala ang nakasulat sa aming tadhana. Isang maulang gabi, nagmamaneho pa uwi si Janine mula sa kanyang trabaho. Halos 3 araw na hindi kami nagkasabay umuwi dahil pasahan noon ng tax, abala kaming mag-asikaso, kaya kailangan kong mag-overtime kasama ng iba ko pang mga kaopisina. Sa kanyang pag-uwing mag-isa nung gabing iyon, habang dinadagsa niya ang isang intersection, mayroong malaking truck na hindi nagminor o nagpreno at sumalpok sa minamanehong sasakyan ng misis ko. Maliit na kotse ang kanyang gamit, laban sa malaking truck. Sa insidenteng iyon, agad siyang binawian ng buhay at hindi na siya umabot sa ospital. Ang trahedyang iyon ay tunay na nagpagulantang sa aking buhay. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Labis akong nagluluksa, labis akong nagdadalamhati. Ang plano naming bumuo ng pamilya ay tuluyan ng natuldukan. Pumasok akong parang zombie. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Sumagi sa isip ko na sundan na din siya, na nawala ng saysay ang aking buhay. Dumating ang araw na 2nd taong anibersaryo sana ng aming pag-iisang dibdib. Natagpuan ako ng aking ama sa kusina, nagiinom at umiiyak. Tinanong ko siya kung paano siya nakapagpatuloy nung yumao si mama. Ang sagot niya, hindi ito mawawala kahit kailan anak, pero maaari mong ibaling ang atensyon mo sa ibang bagay. Palagi mong tatandaan, nandito sila sa ating puso. Pero alam kong malulungkot si Janine kung ipagpapatuloy mo ang buhay mo ng ganito. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon nito. Dito ko naalala ang aking biyanang babae. Naiwan ko siyang mag-isa sa bahay ng ilang linggo doon. At sa ilang taon naming magkasama, alam ko ang kanyang takot sa dilim at ang pagiging mapag-isa. Naisip ko na mas lalong madidismaya ang misis ko kapag pinabayaan ko ang kanyang ina. Naisip ko na 3 na lamang kami, bakit hindi kami magsama sa isang tirahan? Ilang beses tumanggi ang biyanan kong babae, pero hindi ako nagpatinag. Dahil ipinangako namin ng misis ko sa isa't isa na aalagaan namin ang aming mga magulang, lalo na sa kanilang edad. Hindi ako nagpatinag at ilang beses kong sinuyo ang aking biyanan na mapapayag na tumira sa bahay ng aking ama. Ang bahay na iyon ay merong 4 na kwarto. Maluwag na ito para sa amin, kasama ang isang kasambahay. Hindi na rin naman siya iba sa amin dahil kami ay pamilya na din. Sama-sama, magkakaramay kaming hilumin ang sugat sa aming mga puso. Lumipas ang mga taon, nakita kong ngumiti muli ang aking biyanan. At sinabihan akong bata pa ako at maghanap muli ng mamahalin dahil sila ay hindi pang habang buhay-buhay. At may iwan na ako lamang mag-isa na labis na nakakalungkot. Ngunit sumagot ako na hindi naman ako nagmamadali at sa dulo din ng utak ko, ayaw kong isipin niya na pinalitan ko na ang kanyang anak. Isang araw, pinapunta niya ako sa kanyang shop at mayroong taxes na pinapaayos. Sa mga dokumentong ito, katulong ko ang kanyang assistant na si Marisol o tumatayong supervisor ng kanyang negosyo. Kilala ko na siya noon dahil siya ang pinagkakatiwalaang empleyado ng aking biyanang babae. Matapos noon, napapadalas na ang paghingi ng tulong niya sa akin. Hindi ko naman siya matanggihan kaya inaasikaso ko ito sa oras na wala akong trabaho. Sa tuwing gumagawa kami ng mga journal, bookkeeping at iba pa, palagi akong pinagtitimplahan ng kape ni Marisol. Madalas din niya akong tanungin kung anong merienda, makakain o inumin ang nais ko. Sa ilang beses naming nagkakasama, naging magkaibigan kami. Dito ko nalaman ang kwento ng kanyang buhay. Si Marisol ay lumaki pala sa isang bahay ampunan magmula noong maulila siya sa ina nung siya ay 7 taong gulang. Walang kamag-anak na nais kumupkup sa kanya
Kaya doon siya ibinato ng mga ito. Nakakahiyamang aminin pero sa isip ko, ang mga batang laki sa bahay ampunan ay malaki ang galit sa mundo at mga sakim. Pero kabaliktaran si Marisol, sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, sa lungkot, sa pangungulila, nakukuha pa din niyang ngumiti. Ilang beses ko siyang nakikitang nakangiti at hindi ko maiwasang matanong kung bakit niya lagi itong ginagawa. Ito ang paraan ko para magpagana, magbigay sigla ng araw ko. Kapag hindi ako ngumiti, pakiramdam ko, may dala itong bad vibes. At syempre, mas gusto ko ang good vibes. Maaari mo pang ma-impluwensya ng iba sa good vibes na yun, 'di ba? Sagot niya. Aaminin ko na nakakahawa nga ang kanyang ngiti. Kaya naman sa tuwing nakikita ko siya, gumagaan din ang araw ko. Nung matapos namin ang mga dokumento na ipasa para sa tax at isalansan ang mga ito, inimbitahan kami ng biyanan ko na kumain sa labas. Ngunit nung nasa loob na kami ng restaurant, biglang tumunog ang kanyang cellphone at base sa tawag mula sa kabilang linya, kailangan niyang umalis. Pasensya na, hindi ko kayo masasaluhan. Sayang yung pagkain, kainin niyo na lang at sikapin yung wag magdala ng takeout ha. Sambit niya at umalis. Kaya kaming dalawa ni Marisol ang naiwan doon at hindi namin mapigilan ang mailang. Ang simula ng aming pag-uusap ay nagsimula sa paksa hingil sa aming trabaho. Hanggang sa napunta na ito sa aming mga hilig. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko mapigilang makita ang misis ko sa pagkatao ni Marisol. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, dito din ako naging komportable sa kanya. Marahil siya ay ganun din. Kaya naisip ko na kilalanin ko mabuti si Marisol at tingnan mula doon kung may posibilidad na ako ay magkagusto sa kanya kapag handa na ang aking puso. Sa paglaon, ang puso ko ay tumibok muli at dito ipinagtapat ko ang nararamdaman kay Marisol. Pero nakiusap ako na ilihim muna ito sa biyanan kong babae dahil ayaw kong isipin niya na kinalimutan at ipinagpalit ko na ang kanyang anak. Ayaw kong maramdaman niyang nawalan ako ng respeto, bagay na sinang-ayunan naman ni Marisol. Natutunan ko muling umibig dahil nakita ko ang mga katangian ng misis ko na parang sinasalamin ni Marisol. Hindi ko maiwasang maisip na hindi kaya nabuhay muli ang misis ko pero sa pagkatao ni Marisol. Maasikaso, malambing, maalaga at mapagmahal. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-isip ng ganoong bagay. Pero meron namang pagkakaiba sa kanilang pagkatao. Iyon ay ang kanyang ngiti. Sa kanyang ngiti, mas lalong lumalim ang pagtingin ko sa kanya at kami ay naging magkarelasyon. Hindi ko na mapigilan na makonsensya, lalo na wala namang ginawang masama si Marisol. At matapos ang ilang buwang paglilihim, nagdesisyon akong sabihin ito sa biyanan ko. Inimbitahan ko si Papa at ang biyanan ko sa isang restaurant kasama si Marisol upang opisyal na ipakilala siya sa kanila. Bago pa man din kami magsimulang umorder, inunahan ko na magsalita ang biyanan ko at handa kong harapin ang kanyang sasabihin, masama o maganda man. Siya po si Marisol pa at magkarelasyon na po kami ng mahigit na 4 na buwan. Pasensya na po nanay kung nailihim ko po ito sa inyo dahil ang totoo, hindi ko po alam kung paano sasabihin, lalo na ayaw ko pong masaktan ang damdamin po ninyo. Wika ko. Biglang tumawa ng malakas ang aking biyanan. Sa isip ko, baka iniisip niyang nagbibiro ako kaya siya natawa. Iho, matagal ko nang alam, hindi naman ako ipinanganak kahapon sagot niya. Nagtataka ako pero hindi ako sumagot. Ano ba sa tingin mo bakit kita pinapunta sa tindahan at mag-ayos ng mga papeles? Naghanap lang ako ng paraan. Hindi ko kasi maatim na makita kang nagpapahid ng luha sa tuwing makikita mo ang litrato ng anak ko. Hindi ka makakapag-move on kapag ganun. Palagi mong maaalala ang sakit. Hindi ko din makayana na makita na mugto ang mga mata mo. Anak na din ang turing ko sa'yo, kaya nasasaktan ako sa tuwing katawan mo ang pinaparusahan mo sa iyong pagdadalamhati. Naisip ko na
Halos 3 taon na mula nung nangyari ang trahedya. Kailangan kong tulungan kang makabangon. At dahil kilala ko si Marisol ng matagal ng panahon, kahit noong dalagita pa ito, naisip ko na kung pagtagpuin kayo at oras lamang ang makakapagsabi kung kayo nga ang para sa isa't isa. Dagdag niyang paliwanag. Tiningnan ko ang aking ama at maging siya alam niya din ito. Hindi ko mapigilang maiyak dahil ako ay labis na nahiya. At dahil sa kabila na nangyari, napapalibutan pa din ako ng mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa akin. Kaya naman ang hapunang iyon ay naidaos namin ng maayos at masaya. Lumipas ang panahon, handa na akong muling humarap sa altar sa pangalawang pagkakataon. At ang tumayong nanay ni Marisol ay walang iba kundi ang aking biyanan, na nag-akay at kasama niyang naglakad sa altar na tinuring niya itong magulang. Kakaiba man ang istorya ng aming buhay. Isang lalaki na nawala ng ina na nakatagpo ng pangalawang ina sa pagkatao ng aking biyanan. Isang magulang na nawala ng anak at nakatagpo muli ng bagong anak sa pagkatao ni Marisol. At si Marisol, na pinagkaita ng mga magulang, nakatagpo ng bagong magulang sa pagkatao ng aking biyanan at ni Papa. Kakaiba man kung paano kami pinagsama, pero may iisang bagay kaming may pagkakapareho. Lahat kami ay nawala ng mahal sa buhay, nasaktan ng labis, at may sugat sa puso na hindi tuluyang naghihilom. Na sa tingin ko, pinagsama kami upang damayan at sandalan namin ang isa't isa para magpatuloy, ngumiti, at umasang balang araw lahat kami ay matatagpuan namin ang tunay na kapanatagan, kaginhawaan, at kapayapaan sa aming mga puso. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!